Nagpapapogi lang itong mga ito. Sinungaling yan. Tsaka kabago-bago lang yan eh. Hindi nagre-research yan. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Nandito na naman tayo sa ating reaction video. Welcome po sa Truth or Lies TV channel. Ayan po, bago po tayo magpatuloy mga kaibigan, magpasalamat muna ako sa aking mga subscriber, mga member, at saka sa mga bagong pasok natin channel. Huwag po makalimutan mag-like and subscribe. At the same time mga kaibigan, please mag-comment po kayo para ating ma-shoutout sa ating next upload na video. Ayan po. Kaya ito na po. Wala na pong patupik-tumpik. Ito na po yung ating video na ating pag-uusapan sa gabing ito. Pagbaba ako na nagsalita ako, nasa lubong ko yung isang nanay, merong karga na sanggol. Nakangiti sa akin yung sanggol eh. Baka nga naintindihan niya yung sinabi ko. Pero sa kabilang banda, Sen at Jen, may gumagamit din naman ng isyong ito para... Ayan, sa video ito mga kaibigan, alam naman po natin na isa sa mga pinupost ng ating Senador Rodante Marcolita regarding sa 2,000 pesos na bill ng electricity ay maging libre. Ayan po. So yung pag-usapan natin sa video ito, ayan po. Kaya pakinggan natin. para siyempre, yung mga tutol sa kandidatura ni Senator-elect Hanggang ngayon ba, may Dante tutol Marcoleta. pa. Nanalo. Ang sabi nila, hindi nung nanalo na, ka-election lang, katatapos lang. Ganon yan eh. Kahit gaano mo pa kabait, meron talagang kontrabida, meron talagang mag-criticize sa'yo. Kaya yung nangyari kay Senator Marcoleta. O yung mga may ano dyan, yung Meralco Bill na 2,000. Puntahan nyo si Senador Marcoleta. Nako, yun na. Siya na daw magbabayan. Gano'n naman ang... Grabe naman. Ganon agad ang birada ng mga kritiko. Hindi pa nga nakaupo sa Senado, hindi pa nga napag-usapan, hindi pa nga nagawa ng bill or marami pang debating mangyayari dyan. Tapos yun na nga ang birada agad ng mga kritiko. Hinahanap na agad. Sinabihan agad, yung mga 2,000 bill dyan, pumunta agad kay Kang Marcolita kasi libre na kayo. Grabe naman. Patutsada. Mukhang maling-mali ata yun ah. Oo, pero Patutsada agad siguro sa social media yan. ikaw lang pwede mo namang sabihin sa kanila. opo. Wag naman kayo kamong, para naman kayo kamong mga batang maliit. Mga batang maliit na atat. Agad-agad, hinahanapan agad ng kung anong sinasabi, hinahanapan agad. Saan na? Nasaan na? Kumbaga, grabe naman. Naintindihan nyo naman ang ibig niya sabihin. Hindi naman niya magagawa yon short of legislation. Yes. Ibig sabihin, maglalatag siya ng panukalang batas at patutulong siya sa mga kasama niya sa Senado, maging sa lower house, na ito'y isa batas natin. Hindi naman po ganun kasimple na pag sinabi niya. Ganun ang proseso eh. Kaya yung mga kritiko dyan, masyado kayong ewan. Ganun. Hindi naman mangyayari na sinabi niya, iyon po ay dadaan po sa proseso. May proseso po yun. Ngayon, kung hindi po kayo makapaghintay, pumunta na po kayo sa North Korea. Lumapit na lang muna sa amin Nelson. Kami naman mag-abono. Kasi 2,000. Kasi agad Kung hindi kayo makapaghintay, yun na nga, pumunta daw kayo sa ibang bansa. naniningil agad sila eh. Hindi pa kayo Grabe hindi pa nga nakaupo, sinisingil na agad. nagsimula sa termino. Yung 2,000 piso dyan na binabayaran. At ako, inaasahan ko naman, yung mga kasama ko, talagang tutulungan naman. Huwag na silang kukontra. Ayun na nga. Kapag nakita nila na maliwanag naman yung at makatwiran naman yung aking hinahangad. Siyempre magkakaroon ng debate ron. May papaliwanag ko naman sa aking palagay. Opo. At kung nakita nila tama, lahat sila ay sumangayon. May papasa namin, may papasa. Pero parang nakikinig-kinita ko na yan. Sen, mukhang ano yan. Ang dami ng lobbyist group yan kasi maapektuhan ng ganyan yung malalaking power company, power distributor. Hindi, wala namang maapektuhan dito eh. Kasi babayaran din naman pala sila no? Babayaran. Ang sinasabi ko, ang kapalit nito kung sinasabi ko, kesa naman sa mag-imbento yung ating pamahalan ng napakaraming ayuda. Opo. Yan. So, ang ganito palang mangyari dyan mga kaibigan. Yung ayuda, 5 ba yun? 5 ba yung ayuda? Ayuda, 5 yata yun eh. So, ang naisip ni Senator Marcolita, di tanggalin na lang yan ng ayuda, tapos yung pera na inilaan sa ayuda, yun yung
di ba may ililibre na 2,000 pesos sa mga bill ng electricity? Yun ang ipalit. Kung ba yun ibayad. In other words, magandang idea na yan kasi nga maiwasan pa ang korupsyon. Maiwasan. May pagkagalingan din pala. Hindi ba sinasabi ko sa iyo, ang pinagmulan ng aking sinasabing yun, yung 5 ayuda na pinamimigay sa ating mga kababayan. Nagkataon na panahon pa naman ng eleksyon, kaya napagkamalan na talagang pinambibili nyo lang ng boto. Ang totoo, Hindi lang pinagkamalan. Totoo talaga yan. totoo naman yun eh, di ba? Totoo. Totoo po yun. Hindi ba sinabi Totoo yan. ko yung 5 ayuda na yun, pagka in-aggregate mo yung total cost, 194 billion talaga yun. Ngayon, dahil lamang sa kagustuhan ko, nire-relate ko nga sa kuryente sapagkat yun ang aking kauna-unahang advocacy. Sinuma ko ngayon na kung halimbawa, yung 2,000 pesos na nagkukonsume ng kuryente ay inilibre ko pababa di ba? 2,000. Aba, nung ma-compute ko, yung total number na mabe-benefit, hindi bababa sa 27 million Pilipinos. Yun, halos yun din ang gusto ng ayuda. Yun din kasi yung tinatarget yung ng target ayuda. ng ayuda, opo. Samantalang pagka ako'y nasa rally, pagka rami-raming mga tao, kumisan 40,000, 30,000. Opo. Kayo po bang lahat ay nakatanggap po ng ayuda? 50 klase yun eh. Kahit isa lang po ang natanggap nyo, okay na yun. Sino po ba? Wala po. Wala po. Isipin mo 30,000, 40,000, 100,000 na nagrarally, walang nakatanggap. Teka muna ka ako. Saan napunta? Yung 5 ayuda na yon ay para sa hindi kukulangin sa 27 million Pilipinos. Opo. Kung sinasabi nyo, tama yung una kong analysis na wala pang 10%. Ay, Doon sa totoo. 27 million, ang nabibigyan. O di, palitan natin. Kaya ako naisip ngayon na kung halimbawa, 2,000 pesos pababa, nung makwenta ko, 27 million ang makikinabang. Halos yun yung target So, ang gusto kong mangyari doon, tanggalin na natin ang ayuda. Ito na lang ang, na rito. ganito na lang ang gawin natin. At kapag kinuwenta mo, 120 billion lang. Adi mas matipid pa. Nakakatipid pa. Kung ang ayuda i-convert na lang sa pagbabayad ng gobyerno sa 2,000 pesos bill ng electricity ng mga Pilipino. Tama, no? Magandang idea na yan, guys, At hindi pa makurakot ang pera. Kasi nga, direct na ibabayad directly ng gobyerno sa subsidy ng electricity doon sa mga kumpanya ng electricity, di ba? Kaya maganda tong plano ni Senator Marcolita. Kaya sana ma-approve tong bill na gagawin niya, guys. May malaki ka pang nabawas. Ayaw mo ba yun? Lahat na nabigyan. 27 million ang nabigyan. Opo. Walang corruption dahil diretso sa kanila Hindi mo magkukomplain yung distribution utilities kasi nga babayaran din sila Wala Wala sa Ang magkukomplain. Tama. Wala mag-complain. Hindi mag-complain ang mga distributor ng kuryente kasi nga mismo ang gobyerno na magbayad directly sa kanila. Ang maganda dyan, wala ng corruption. Kasi sa ayuda, mayroon talagang corruption yan. Sigurado yan. Walang paltos. Diyan, Nakikinabang sa ayuda hindi. na hindi naman binibigay. Yung nangungurap, yun Opo. yun ang magkukomplain. Wala na tayong pagkukunan ng ating corruption dito. Opo. Di ba? At saka yung magkukomplain yung Department of Finance. Teka muna kanya, baka kanya, malay mo, kasi kami naglatag dyan. Kasi, kaya ko nabanggit yung Department of Finance, ang una ko kasing gagawin sana, yung 12% VAT, aalisin natin. Yun naman ang isa. Magkaiba ito Ayan. So, dalawang batas pala ang plano ni Senator Marcolita na ipopost niya sa pag-upo niya as senador, mga kaibigan. Una, yung 2,000 pesos na electricity bill mo ay ililibre ka na ng gobyerno. Pangalawa, tatanggalin yung 12% VAT sa electricity. Magandang plano to. % bat sa mga Kuryente. bayan ng kuryente. Opo. Kasi sa IPIRA, wala naman sinasabing 12% VAT Opo. Ba't mo nilagyan ng 12%? Kaya nga tumaas Opo. Di ba yung sinasabi kong palagi ang nakalagay affordable rates of Affordable, electric opo, power?
Paano magiging affordable? Sinaksakan mo ng bat. O di ang gagawin ko, tatanggalin ko. O sasabihin ng Department of Finance. Nako, Boss, huwag mo gagawin yan. Mababawasan ang kita ng gobyerno. Paano ko pananagutan yan? Ako pa naman palagi ko sinasabi, kayang-kaya kong ilabas lahat yan. Tetek muna. Huwag ka makikipag-away sa batas, pare. Di ba? Alam mo ba, pagka inalis mo yung talagang bababa. Instant po yun. Pati mga negosyante, tuwan-tuwa. 12% bat. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kasi ang dinidikit. Magandang planong to. Sana ma-approve ang bill na yan, mga kaibigan. Sana suportahan niya ang bill na yan. Sana. Leon Nelson, doon kasi sa naging naunang pangako na 10,000 bawat pamilya. Ayon kay Senador Cayetano naman. Iba naman yung kay Senator-elect Dante Marcoleta. Yung sa akin naman, maliwanag na tinitingnan naman natin ang nasa lugar naman yung inalis natin to, pero ito yung sinubstitute natin. Pero isang dapat nila maunawaan, Nelson, hindi to instant. Ito may proseso ito para mangyari. Sa lahat ng mga kritiko dyan na hinahanap na agad o sinasabi na agad, oy, pumunta kay Marcolita kasi kung 2,000 lang yung bill nyo dyan, libre na kayo ni Marcoleta. Ayan po, hindi po ganun kadali-dali yan. Meron pong proseso. Pero ang maganda lang talaga dyan, ang ganda ng kanang plano, ang ganda ng bill na naisip ni Senator Dante Marcolita, mga kaibigan. Pag 2,000 yung bill mo, ilibre ka ng gobyerno. Tsaka yung pangalawa niyang gustong plano ay tanggalan ng 12% VAT ang electricity. Ito mga nagsasalita naman na mga ito una, hindi naman sila bumoto kay Kong Dante. At saka alam din naman nila talaga minamali lang. At saka mga troll lang yan. Mga panira lang. Naman ako nagtataka na merong babangon naman ganyang kritisismo. Kaya sabi ko nga sa inyo nanalo na nga ako Hindi pa makapaniwala. Parang gusto pa niyang questionin ng COMELEC Parang gusto pa niya mag-file ng protest Saan ka naman nakakitang gano'n? Ay, nako. Hindi naman siya kandidato. Ha? Masamang-masama ang kanya loob kung paano kayo na. Napakasama ng loob niya talaga. Talagang sinasabi ko sa kanya kung meron lang siyang magagawa. Hindi, pag ganyan, Senator Marcolita, wala ka talagang magawa dyan. Pag kritiko mo, kritiko talaga yan. Kahit ano pang gagawin mong kabutihan dyan. Ganun talaga yan ang mindset niyan. Kontrabida mo talaga forever yan. Naalisin ako. Doon sa nanalo, gagawin niya. Ginawa na nga sa survey, di ba? Tinanggal na pangalan. Ay, nako. Pero anyway, Sen, meron na sanang mapagkukunan kahit hindi tinanggal yung VAT. Meron na sanang mapagkukunan na pandagdag pambayad ng kuryente at pambili ng pamalengke ang ating mga kababayan. Pero nasiphayo po sila. Yung ipinasa po ng Kamara de Representante na legislated wage hike. Talaga namang ang buong plenaryo po yung nagpalakpakan. Yay! Mabuhay! Si ganito, mabuhay si ganyan. Naipasa po sa huling pagbasa ang 200 pesos wage bill. Oo, kasi ganito yan. Opo. Yung version namin, 200 pesos. Ayan, ito. Ito rin guys, ito rin mainit na issue ngayon regarding sa increase ng sahod na naantala, hindi natuloy. At ang big issue pa dyan, ang Senado pa ang biniblame ng Kongreso. Kaya yun ang mainit ngayon na issue na naman, mga kaibigan. Kaya pakinggan natin itong sasabihin ni Senator Marcoleta. Pesos. Ayan. Madali kasi yun. May populist kasi ang banat dito Siyempre, palakpakan yan. Siyempre, kung mas malaki, palakpakan. Yes. Ang traditional kasing sistema natin, para bang ang nangyayari, ang House of Representatives, reckless. Opo. Tira ng tira. Okay. Kayo naman kasi, pag tumira, tira bulag. Ganun. Masyado kayo reckless. Akala ninyo, kung ba 200, kung ba papalakpakan kayo ng taong bayan. Kami naman kanya ang mas umiintindi. Kami yung, kumbaga sa truck, kami yung clutch, kami yung nagbabalanse. Ayan, opo. Sa kanila naman kasi 100. Sa Senado. Senado, opo. Ngayon, siyempre magdidebate yan. Ngayon, siyempre, pagdating sa Senado, sila daw yung, ngayon, party na rin ako na Senado, di ba? Opo. Kaya lang ang aming Ngayon, Senator Marcolita, sino pa talaga ang mali? Ang Senado o ang Kongreso? Yan, pakinggan natin to. inaugural session Sa sa July 28. Sino nga ba, hindi mali pala yun. Sino ang i-blame? Yun ang tamang tanong.
pa. Opo. Kaya technically, hindi pa ako kasali doon. Hindi Totoo pa po. yun. Oo. Kaya lang, meron pa naman hanggang ilang araw pa. May isang linggo pa ba? Para kung bago magtapos. Bago magtapos. Hindi, nagsinadya ni Jorben Takino isang araw po eh. Nung 11. 11 mismo. Wala na. Wala, nagsinadya Hindi, Jorben Takino iniisip kayo. ko yung impeachment kasi. Opo, oo. Wala na. Wala na po, Wala hindi na. na talaga. Tapos na. Ano ngayon ang sinasabi nila? Last na, June 11 ang last nila. Eh, ang sabi nila, sinisisi daw po nila ang Senado. Sumagot naman tuloy ang Senado. Sabi niya, yung Oy, mamaya guys, sa next video natin, may sagot, may mainit na sagot si Senator Jingo Estrada regarding sa issue na yan. sa aming version, 100 pesos, 2024 pa, pasado na. Ipinasa nyo niya itong 200 pesos noong nakaraang linggo lang. Tapos sabi niya, ipinasa nyo sa amin. Kaya tuloy nagagalit yung mga senador na pinalalabas daw po ng mga nasa kamara na Senado ang nagkulang. May pagkakamali Ayan, so kung balik bakit na po naman. hindi Pakinggan natin kung ano sasabihin ni Senator Marcolita dito. pasa. Balik na naman sa issue. Kayo, pinagmamadali nyo kayo pag nandito na sa amin. Yun, Pero opo. kayo, Oo, tinulugan ninyo. tama kayo. Kagaya nung impeachment. Opo, opo. So, ito, pangalawa na ito. Oho. Kailan nyo lamang ipinasa sa third reading, pero kami naghihintay kami 100. Opo, 100. Siguro, kung December, pinadala nyo na rito, Ay, maraming panahon, Natalakay ng maayos. baka hindi na tayo nag-bycam, in-adapt na lang natin. Total, Opo. 100 tayong pareho. Opo. Sasabihin namin sa inyo, okay, so i-adapt nyo na lang ang Senate, o kaya i-adapt namin na sa inyo, wala Oho. nang bycam, tapos. Oho. So ito nangyari, sisihan. Yun, opo. palaging Wala ganyan tuloy na ipasa. Wala tuloy na approve. Ayan. Nadiskwido tuloy. Kaya, dismayado si Senator Mig Zubiri kasi si Mig Zubiri ang principal author nito eh. Yung 100 pesos. So ang mga manggagawa. Oo, Sen. samantala kung tutusin, kahit 150 na lang siguro. sana. Parang pumunta ka na lang sa gitna. Ako sa totoo lang, kay 150, kay 100, akong tatanungin ninyo, kasi sa taas ng bilihin ngayon, Ay, totoo. hindi na talaga Oo. makahabol yung kinikita doon sa presyo ng bilihin. Totoo po. Ito recognize natin. Oo. Kaya kung sabi, kung 100 pesos kung at Sen, sa loob ng 20 araw, hindi mga 2,000 rin sana yun. Ang may dadagdag. Kailan lang ipinasa, di ba? Opo, nung last week lang po, nung Pero yung ipinasa, version ng Senate, kailan pa? 2,000, last year pa po, pasado na. Hintay nga sila ng hintay sa version ng Kamara. Ang sabi ng Kamara, i-adapt nyo na lang yung 100 pesos para maipasa na natin. Kasi kung ipapasa natin yung 200, may pangamba kami na baka ibitor ng Pangulong Bongbong, hindi sasang-ayon ng mga negosyante dyan. Ayaw na economic team eh. Oo. Meron na silang... Mabibigatan talaga. Kung 200 ang mabibigatan yung mga negosyante dyan. Baka marami rin tatanggalan ng trabaho. Yun na nga. statement eh. Kasi nga, ang mangyayari nga naman, hindi kasi pare-pareho ang kalagayan ng ating mga negosyo rito. Meron talagang kayang-kaya. Kahit na Ay, siguro opo. 500, kaya pa yun eh. Tama kayo. Kahit Opo. 1,000, sa totoo lang, meron talagang kaya. Aha. Ako, ina-advocate ko nga, yung lahat ng negosyo, lahat ng kumpanya, nakasama sa 1,000 top corporations. Okay, 1,000 top corp. Oo. Kung ako lang Oo. maring i-file ko yung bill na. Oo. Yung lahat ng kumpanya nakasali sa 1,000 top corporation, Opo. increasean yung kanyang mga 100%. Aba, di times 2 yung kanyang porsyento. Oo. Yun doon lang magsimula. Alam mo kung bakit? Opo. Kaya niya eh. Tama kayo, may kakayahan yan. Oo. Pwede nating palituin yung kinita ninyo, tubong lugaw na kayo ngayon. Oo. Sa baba ng salaries na inyong Yung sinubigay sa empleyado ninyo. Opo. ibinibigay, ipinambabay, sinusweldo sa inyong mga Opo. gagawa. Ano na yan? Timely na yan. Totoo. Na kailangan doblehin natin. Kasama sa top 1,000 corporation, Meralco no? So sa mga tweet, yung meron kasing kumpanya, hindi niya kaya Ay, talaga po, opo. So kasi legislated to, wala kang Opo. magagawa. Across the board to eh. Nationwide po ang implementation Nationwide. yan. Opo. Kaya nga meron tayong, di ba, may mga wage board na... Yes, regional tripartite wages Ngayon, pagkaan mo, talagang medyo delikado talaga yung legislative. So siguro as a compromise,
Siguro kung ginawa nilang 150 at saka siguro December man lang inano, kaya January. O Pebrero, pwede pa hanggang Panahon Pebrero. pa sana para dinggin. Opo. Di ba? Hindi yung Hunyo na eh. Wala. Ala, hanggang sa magsinidye. Ano nga Wala eh, busy kasi yung ating mga kongreso eh. po, nag-celebrate ang Kamara, yung pala, Busy sa impeachment ba? Lakpakan. nagpalakpakan, nung ipinasa, hindi pa pala naibigay yung mga dokumento sa Senado. Kaya sabi ng Senado, nagpalakpakan kayo, saan na yung Wala. papeles? Ayan. Ipinasa pala, this week lang. Parang Tuesday ata o Wednesday lang. Ayan, kaya nag-iyakan yung ating mga militanteng grupo dun sa labas ng Senado. Hinanap na yung increase ng sahod. Nag-iyakan na sila doon. Yun na nga, sino biniblame nila ngayon? Senado? Unfair naman siguro kung Senado ang i-blame, di ba? Hindi, parang Monday. Nagpaliwanag yung bagong tagapagsalita ng HOR. Oo. It's or Abante. Ano kaya ni Abante yan? Wherein yung Abante na yan, mga kaibigan, galit na galit si Jingo Estrada yan. Yan yung papakita natin video sa Nix, sa drugtong nito na ating topic ngayon. Galit na galit si Senator Jingo Estrada. Kasi nga, Papa-impress ba? Ay, nako. Pero anyway, na dapat mo nang mag-aral o magsaliksik bago Ayan, ito na. May birada si Jingo Estrada sa bagong tagapagsalita ng House of Representatives. Dito na, papakinggan natin. magsalita sa issue. Magbabalita si Mean Corvera. Sinungaling yan. Tsaka kabago-bago lang yan eh. Hindi nagre-research yan. Yan Sinungaling yan. Bago-bago lang hindi nag-research yan, hindi nag-study, my God. ang buwelta ni Senador Jinggoy Estrada kay House Spokesman Princess Abante Yan. Ano kaya to ni Abante, mga kaibigan? Princess Abante. Hindi ba niya to asawa? Or wala akong idea. Hindi ko na search sa Google to kung sinong Abante na to. matapos akusahan ang Princess Abante matapos akusahan ang Senado na pinatay ang panukalang legislated wage increase para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Ayon kay Estrada, hindi ang Senado kundi ang Kamara ang sumabotahe sa panukala. Oh. We passed the legislated wage hike in the amount of 100 pesos last February 19 of 2024. It took them a year, all right, to pass their own version of 200 pesos wage hike. At gusto nila mag-BICAM 2 days before adjourning CND. How can we do that? I was busy presiding with my own commission on appointments sa CA. Senator Joel Villanueva, who is the current chairman of Committee on Labor, was also busy presiding on his own commission on appointments committee. So how can we do that? So lumapit sa akin si Congressman Raymond Mendoza, yung party list ng TUCP, begging if we can constitute the BICAM. Sabi ko, ang sinabi ko kay Congressman Mendoza, you just adopt the Senate version para wala na. So, ganun lang pala. Para mas madali, yung pinasa na 100 pesos na wage increase bill ng Senado, ipa-adapt na lang sana. Pero yun nga, nagpapapugi daw ang House of Representatives, gumawa sila ng bill nila din na gagawin nilang 200 pesos. Kaya ang nangyari, naging kamuti. Hindi na-aprobahan, abutan na lang ng closure. Yun na nga, na-disquido. Walang nangyaring batas. Problema. Okay? Very clear yon. Tinext ko pa sa kanya. Ang sabi niya, bakit hindi nila mag-paper BICAM? Sabi ko, hindi ako papayag. I-adopt nyo na lang yung Senate version para mas madali. They had one more session, before one more day before adjourning CNDA. But they did not do anything about it. Ayan. So tapos sasabihin nung spokesperson ng House of Representatives that we killed the legislated wage hike. That is not true. Sinungaling yan. Tsaka kabago-bago lang yan eh. Hindi nagre-research yan. Iginit ni Estrada na hindi tulad sa Kamara, sa Senado kinonsulta Ayan. Mainit na nga ang issue sa impeachment ng Senado at Kamara. Nadagdagan pa regarding sa issue ng wage increase na hindi natuloy, hindi naging batas. Kaya ngayon guys, mainit talaga ang mababang pagkapulungan at ang upper chamber o ang Senado.
Ang Senado at Kongreso, mainit talaga sila ngayon. Mainit. May maraming issue na nangyayaring pinag-uusapan ngayon. Kaya sobrang init, guys. Nila ang lahat ng labor groups, negosyante at mga ekonomista bago aprobahan ang panukalang 100 pesos legislated wage increase. Katunayan, mismong economic team ng Malacanang tutol sa panukalang 200 pesos wage increase gaya ng nais ng mga kongresista. So in other words, if ever naprobahan tong 200, baka ibito lang din. Kaya ang suggestion nga talaga ng Senado, 100 lang muna ang increase. Pero nga, nagpapapugi daw ang House of Representatives, ginawang 200. Naging bukya naman kasi hindi naging bill. Kasi nga, ang bagal Ang bagal. Tapos ang sinisisi, ang Senado. Oh my gulay. Sa Estrada, ang chairman ng Senate Committee on Labor, nang aprobahan noong nakaraang taon ang panukalang batas. Siya pala ang chairman, kaya siya ang nabuntulan ng mga ralista, no? Mga militante. Kaya may maganda naman. Okay naman, reason out naman yung rason ni Senator Jinggoy na meron na silang nagawang batas, 100 pesos na increase, tapos hindi inaksyonan agad kasi nga gumawa sila ng kanilang salary version ang House, 200 pesos, tapos ipinasa naman, late na, super late na. Tapos nung hindi na sinong sinisisi? Ang Senado. Kaya hindi mo rin ma-blame na si Jinggoy Estrada magkaroon ng hinanakit or magalit. Kung ilalagay mo 200 pesos, sa tingin mo ba hindi magko-collapse yung economy natin? Lalo-lalo na yung mga small medium enterprises. Sige, halimbawa pumayag ang Senado, 200 pesos. I-adapt namin yung House version. Ano sa tingin mo in the future? Lalong maraming mawawalan ng trabaho dahil maraming magsasara ng mga kumpanya because they cannot afford it. Kaya tama lang na hindi bigla na malaki ang i-increase ko ba, 100 okay na yun. Tapos yung nagpapapugi daw ang House, ginawang 200. Ayun, na-disquido, wala tuloy nangyari kahit sa 100 o 200, wala, zero. So walang increase na mangyayari sa 19 Congress. What do they want to do? Sa sahod ng mga magagawa. They want our economy to collapse? Mag-isip muna sila bago sila. Si Abante, hindi nag-aaral yan. Siguro kabago-bago lang niya. Dapat gumawa muna siya ng research bago siya pumutak diyan. Kung talagaan niyang seryoso ang mga kongresista na tulungan ang mga manggagawa, dapat inadapt na lang ang bersyon ng Senado. Sa ating mga manggagawa, ginawa na po namin ang aming parte sa Senado. Bilang dating tagapangulo ng Committee on Labor, kami po ay nagdesisyon na magbigay ng karagdagang 100 across the board dyan sa lahat ng mga manggagawa. Okay? Hindi po inaksyonan ng House of Representatives. Inaksyonan po ng House of Representatives 2 days before na mag-adjourn kami sinidie. So ibig sabihin walang tawag dito, wala silang balak na talagang aprubahan itong o i-adapt yung aming Senate version. Ibig sabihin nagpapapogi lang itong mga ito. Pagbaba ako na nagpapapogi lang po ito mga kaibigan. Ayan po, so yun po yung ating video ngayon. So sana yung bill na naisip ni Senator Mercolita regarding sa 2,000 pesos bill na electricity na ililibre ng gobyerno at saka yung tatanggalin ang 12% VAT sa electricity ay sana'y maging batas ito para naman guminhawa ang mga Pilipino. At the same time, regarding naman sa issue sa wage increase, wala tayong magagawa dyan. Hindi na naging batas sa 19 Congress. So, I think that issue or that bill pwede na namang iano nila sa 20th Congress na. Pero yung nga sayang. Kaya nga dismiyado si Senator Mig Zubiri regarding dyan kasi nga siya ang principal yan But anyways, ganun talaga nangyari kasi minsan kasi talaga guys ang Senado at House pagalingan yan sila dyan. Minsan hindi sila nag-iintindihan.
laging may mga mainit na issue na pinagdidibatihan. Ganyan lagi yan. But anyways, hanggang dyan po ang ating video mga kaibigan. Salamat po. I am hoping po nag-enjoy po kayo or I'm hoping may mag-comment. Ayan. Mag-comment po sana. Ayan. Para ma-shoutout natin for the next video. Kaya ayan po. Salamat. I'm hoping na makita-kita ulit tayo for my next upload video. Bye-bye.